Good morning po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng mga subscribers ng Green Thumb TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Happy farming sa ating lahat mga ka-Green Thumb. So, ngayon mag-update po tayo sa tanim po natin na atsal. Ito po ay 2 linggo. Simula nung tayo ay nag-transplant dito sa area. 15 days pa po siya mga ka-Green Thumb. Yung status niya ay ganito pa mga ka-Green Thumb. Yan. Medyo manilaw-dilaw. Yung iba naman na uptick na yung ating nilagay na mga pataba. Yung basal natin ay yan, medyo full green na po yung mga dahon. Yan mga ka-Green Thumb. So ngayon mga ka-Green Thumb, ang pinaka-main topic natin ay tungkol po sa mga fungus na pwede pong aatake sa ating mga tanim na atsal. So dahil lagi po tayong prevention is better than cure, kaya mas maagang pagmumonitor sa mga pananim ay mas maganda dahil maaga nating makita kung ano yung mga posibleng magiging sakit at mga sintomas ng mga kaso ng leaf spot sa ating mga pananim ay malagyan agad natin ng lunas o mabigyan agad natin ng lunas. So sa ganitong edad mga ka-Green Thumb, ang pinaka mahalaga po dito ay ang atin pong pagbibigay ng sapat na tubig, lalong lalo na ngayon mga ka-Green Thumb na nagsisimula na po yung siguro tag-init na dito sa lugar namin. 4 days na mga ka-Green Thumb, wala pong ulan sa area. So pagka 4 days na mga ka-Green Thumb, ilang araw na lang yung kulang, magwa 1 week na walang ulan. Siyempre mag-isip-isip na tayo kung kailan tayo magbibigay ng tubig sa ating mga tanim. At lagi tayong magmumonitor sa ating mga weather company, katulad sa atin pong laging sinusubaybayan na si Mr. Mike Padua ng Bicol Region. Assalamualaikum sa inyo dyan, sir. So salamat sa inyo pong mga update tungkol po sa panahon, dahil lagi nating sinasabayan yung panahon dito kasi sa paghahalaman mga ka-Green Thumb ay dapat ay lagi tayong updated sa posibleng magiging lagay ng ating panahon mga ka-Green Thumb. So balik tayo mga ka-Green Thumb sa fungus. Ang fungus mga ka-Green Thumb na unang aatake sa ganitong mga stage ng ating mga tanim ay yung leaf spot, na akala natin ay maliit lang na bilog, no? Yung iba kung tawagin nila ay frog eye, kasi bilog lang po yung mga spot na yon, bilog na bilog. Tas pag magsi-severe case na yon mga ka-Green Thumb ay magsisimula lang sa pinakamaliit na tuldok, pero pag tinamaan na ng ganong sakit ay hindi na po siya makukure. Ibig sabihin yung mga tinamaan na may mga spot na mga ka-Green Thumb, hindi na yon pwedeng pagalingin ng mga dahon. So delikado yon pagka nag-isang dangkal lampas na yung ating mga tanim. Yan, mabilis po yung kakalat yung ganong sakit. So sa ganitong edad mga ka-Green Thumb ay maaga lang nating minomonitor, dahil unang-una yung paraan ng pagpapatubig natin ay overhead watering. Pagka overhead watering mga ka-Green Thumb ay mabilis itong magpapakalat ng fungus sa atin pong mga tanim. Kung yung kanya pong katabi ay may leaf spot, dahil sa system na yan, yung pagpapatubig na yan mga ka-Green Thumb, ay instead na ito lang yung may leaf spot, itong kanyang katabi ay mahahawa, kasi yung tilamsik ng overhead watering ay siya pong magkakalat ng frog eye o yung leaf spot ng mga dahon sa ating mga tanim na sili. Pero dahil ang edad niya ay 2 weeks pa lang mga ka-Green Thumb, nag-overhead watering ako mga ka-Green Thumb, dahil mas binigyan ko ng prioridad yung pagbibigay sa kanila ng tubig kaysa pagpiprevent doon sa pag-spread ng frog eye
o leaf spot, mga ka-green thumb. Kasi ang ganitong stage ay kailangan ng tanim ng tubig. Kasi yung kanyang mga ugat nito mga green thumb ay hindi pa nakalampas dito sa bilog na ito. Ito, yung kanyang mga ugat ay nandito pa sa pinaka-circle na pinagtaniman natin mga ka-green thumb. Pero pag ang kanyang mga ugat ay aabot na dito sa banda 2 inches simula sa butas, yan, wala nang problema yan. Kahit patutuyuin natin ng konti yung ating area. Dahil yung kanyang mga ugat na sumisipsip ay nandito na sa pinakagilid ng butas. So yung moisture, dahil may plastic mulch tayo, ay makakasurvive na yung tanim natin dyan sa moisture na ibibigay dahil may plastic mulch tayo mga ka-green thumb. So ibig sabihin, ang ganitong mga edad mga green thumb ay sapat na tubig yung pangangailangan para wag mabansot yung ating mga tanim. Kasi oras na pinasok ito ng init at yung mga ugat na hindi pa nakakarating ito sa pinaka gilid ng plastic mulch, nandito pa lang siya sa mismong bilog ng butas, no? Ang mangyayari mga green thumb ay may posibilidad pang mamatay yung ugat na yon. Dahil yung pinakamura na parts ng ugat ay nandun sa pinakadulo na siyang sumisipsip sa ilalagay nating tubig. So pag yun ay namatay, yun, ibig sabihin hindi na siya magagamit ng ating mga tanim. Hindi na siya makakasipsip. So hindi na nagpapangsyon yung o hindi na siya active mga ka-green thumb yung atin pong mga ugat pagka yun ay namatay na hindi pa nakarating dito sa pinakagilid. So ang ganitong stage ay kailangan natin ng pagpapatubig. So overhead watering mga ka-green thumb ay case to case basis lang yan mga ka-green thumb. Pero pagka flowering stage na o kaya fruiting stage na yung tanim natin, yun, wag na nating applyan ng ganitong pamamaraan ng pagpapatubig. Kasi kung magkakaroon man siya ng mga sakit pagka ganong stage, flowering stage, fruiting stage, ay mabilis po yung hawaan. Kasi dikit-dikit na po yung tanim natin. 'Di ba? Yung canopy ng ating mga tanim ay dikit-dikit na yan. Magsasandalan na yan mga ka-green thumb. So imbes na isa lang yung may sakit, yan, i-spread yan, mabilis yung hawaan. Dahil wala na silang social distancing. Yan, social distancing. Yun. So mga ka-green thumb, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips sa umagang ito. Bago makakalimutan mga ka-green thumb, shoutout nga pala sa Apuka TV, sa Cabana Vines ng Kambagahan. So, assalamualaikum sa inyong tanan diha o sa tanan nga mga gablag nga mga kasilinganan nako. Kuan ra kaning padayon ra mo. Kay mabutrang time nga mangayo ko ninyo og higayon nga makabisita ta diri sa akong area. Insyaallah. So, katora, assalamualaikum. Happy farming po sa ating lahat.